A day in my life as a freelancer. Hi guys, my name is Mary Det and I have been in the freelancing industry for almost 7 years. Pero disclaimer lang, hindi ako makita ng 6 digits. Pero sobrang thankful ako dahil simula nung naging freelancer ako, hindi ako nawala ng client. Actually, I have been working with my full-time client for almost 5 years now. And dun pa lang sobrang thankful na ako. Anyways guys, sobrang namiss kong gumawa ng content dito sa TikTok. Grabe, parang almost 6 months yata akong hindi nakagawa ng content. Ewan ko nga ba dito sa sarili ko. Dahil kung kailan nag-resign yung asawa ko sa work niya at meron na ako nakakatulong dito sa bahay at sa pag-aalaga ng anak namin. Saka naman ako parang tinamad na mag-content. Hindi ko alam pero dahil siguro simula nung nag-resign siya sa office, siya na yung madalas na gumagawa ng dating ginagawa ko habang nag-vlog ako or nagumagawa ng content. Dati kasi gumagawa ako ng content pag gumigising ako ng maaga tapos magpe-prepare ako ng pagkain ng anak ko and then mag-aasikaso sa kanya sa school. Pero dahil nung nag-resign yung asawa ko, siya na lahat yung gumagawa niya. At ang lola nyo, lagi ng tanghali gumigising, tapos paggising ko, kakain na lang. O diba, parang hindi nakaka-inspire na i-share. Char. Nakakatuwa lang din talaga yung asawa ko dahil simula nung nag-resign siya sa trabaho, sobrang na-spoiled talaga ako na halos ayaw na niya akong pakilusin dito sa bahay. Siya yung nagluluto, siya yung naglalaba. Pero syempre minsan nagluluto din ako. And ang ginagawa ko naman pag day off ko, ako yung nagpe-prepare ng meal plan namin. Syempre dapat may ambag din tayo, charis. At grabe din talaga yung appreciation niya sa ginagawa ko, lalo na nung nagwo-work pa siya sa office. Sabi nga niya, paano ko daw napapagsabay yung nagtatrabaho ako full-time tapos sa pag-aasikaso sa anak namin. Pero dati kahit nung nagtatrabaho pa siya sa office, siya na talaga yung naglalaba at nagtutupi ng mga damit namin. Pero sabi niya, sobrang hanga daw talaga siya sa ginagawa ko. Charis! Actually, sobrang hanga talaga siya sa mga freelancing mom. Sabi nga niya, paano nga namin nagagawa yung mag-aasikaso sa bahay tapos naalagaan pa yung anak. Tapos magtatrabaho ka pa. Ngayon kasi na-experience niya yung ginagawa ko. Sabi niya sa pagluluto pa lang at sa pag-aasikaso sa anak namin, nauubos na talaga yung oras niya. At sabi nga niya, mag-focus lang ako sa work ko at siya na ang bahala sa lahat ng mga gawaing bahay. O diba? At hindi lang yon, tinutulungan din niya ako sa work. Kaya talagang lately, hindi ako makagawa ng content. Anong isi-share ko? Char. Parang tamad-tamad natin for today's video. Charis. Pero sobrang nagpapasalamat din talaga ako dito sa asawa ko dahil kaya niyang i-give up yung career niya para masamahan ako dito sa bahay. Noong mga panahon kasi na yon, medyo, hindi ko alam, parang nai-stress ang lola niyo. Feeling ko nga kung hindi pa siya nag-resign, feeling ko mababaliw na ako sa bahay. Mga panahon kasi na yon, syempre mag-isa lang ako dito sa bahay and dumadating sila gabi na. Yung tipong maghapon, ikaw lang mag-isa sa bahay tapos wala kang makausap. Kaya may time talaga nun na parang mababaliw na ako. Yung tipong umiiyak ako nang wala namang dahilan, o diba? Tapos lagi kong chinachat yung asawa ko, syempre may trabaho siya nun, so hindi naman pwedeng laging ako yung kausap niya. Sobrang saya ko din nung nag-resign siya sa work. Gusto nga din niya makabawi sa anak namin dahil magto 12 years old na nga yung anak namin that time and the whole 12 years na yun, nag-work siya. At halos wala din talaga siyang time para sa anak namin. Kaya nung nag-resign siya, talagang sobrang bawi talaga siya. Nung nag-resign siya, sobrang na-appreciate ko naman yung ginagawa niya. Dahil alam kong hindi biro yung maging house husband. At hindi lahat ng lalaki ay pumapayag sa ganung setup. Kaya sobrang thankful din talaga ako sa kanya. So ayan lang muna ang chika ko for today's video guys and see you on my next vlog. Bye!